Sa ngalan naman ng Anak Espiritu Santo. Amen. O halaniya, napakadakila mo po ang inuman. Kaya sa gabi ko, O Lord, at sa bawat araw ng aming buhay, ikaw po aming pupurihin. Sasambahin sa Espiritu at katotohanan. Na ikaw po ang Diyos. At patuloy na nagtsatsaga sa amin. Nagmamahal sa amin, umuunawa sa amin. Salamat po sa biyaya. Sa gabi ko. Minsan pa, ikaw po aming mga dinig. Maranasan kami po sa gawain. Sa pagkatunay nga kami naman, hindi gawain ang tao ng gawain. Kaya salamat, naniniwala po kami na ang bawat isa sa amin, O Lord, ay nakakatuloy mo ngayon. Salamat sa biyaya ng kalakasan sa pagsugan namin na hindi lang po kami, Panginoon, tumatanggap ng biyaya kundi kasama po ng aming mga mahal sa iyo. Na sa bawat araw, Lord, pinapakita mo po sa amin ang kaibahan, Panginoon, ng mga natin sumasampan natin sa Jesus. Salamat po yun. Hindi pa po kami naging karapat-dapat. Dahil paulit-ulit pa rin po kami nagkakaroon. Nagkakasala sa iba ng lahat. Pagkamat alam po namin ang katiwanan, kung ano po ang mabuti, Panginoon. May mga pagkakataon pa rin po, Lord, na ang nagagawa po namin ay hindi mabuti sa Jesus. Tatawanin po kami na yung kami, Panginoon. Ang alinisin po kami mula-mula hanggang talampakan. Alam po namin, Panginoon, naniniwala po kami na walang ibang makakakadugas sa aming mga kapuyanan. Salamat po. Katayahan niyo po sa sandali ito, Panginoon. Hilingin po namin, Panginoon, ang patuloy ng pagsama sa amin. Ang presensya mo, O Lord, ang Banal na Espiritu. Samahan mo po kami, Panginoon. Diyos, lalo na po, Panginoon, ang mabuting balita po pa namin. Maging ang aming mga puso, aming mga pagbibihin. Hayaan niyo po, Panginoon, ang mga rin. Ikaw po makita. Itago mo po ang Panginoon, Diyos, sa iyo na nalikunan. Na sa aking pong pagtayo, Panginoon, hindi ako makita, hindi ikaw, Panginoon. O Banal na Espiritu, ikaw po ang maging speaker namin ngayong gabi. Gamitin mo lamang po ang Panginoon sa maging instrumento, anulod ay kapapalan para sa aming lahat na narito. Lalo po may makakaramdaman, Panginoon, may makakabugatan sa buhay. Dalangin po lang, Panginoon, sa gabi nito, O Diyos. Ikaw po aming maranasan, Panginoon. Ang iyong presensya na nagtutulak sa aming mga puso. Aming po kinakalagan, Panginoon, ang Espiritu. Panginoon, Banal na Espiritu ngayong gabi, O Diyos. Hallelujah. Salamat po muli sa mga kamay na po namin pinagkakatiwala ang lahat. At inaamit po namin, Panginoon, ang malayang pagkilos ng Banal na Espiritu, Panginoon, sa gabi, O Diyos. Sa pangalan ni Jesus, sa lahat ng papuri ko sa mga. Kaya ako po binabalik sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat ang Anak Espiritu Santo. Hindi ko naman kapatid. Ay po makagata ako muna kabalik. Kaya ito po muna kayong umupo. Amen. Hindi po mga kapatid. Samahan po ako po ngayon. Mabuting balita ng ating Panginoon. Ito po ay ito ay gospel po. Mga kapatid, sa susunod na linggo. Hindi po sa darating bukas po, kundi sa susunod na linggo, mga kapatid. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo. Noong panahon iyon, pag-uwi ni Jesus, muling nagkatipon doon ang napakaraming tao. Kaya hindi na sila nagkaroon ng pagkakataong kumain pa. Napabalitaan iyon ng kanyang mga kasambahay. Sila'y pumaroon upang sawayin siya dahil sinasabi ng mga tao na siya'y nasisiraan ng balik. Sinasabi naman ng tagapagturo na kautusan na galing sa Jerusalem. Sinasapian siya ni Beelzebul. Nakapagpalaya siya ng demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pinuno ng mga demonyo. Dahil dito, pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila ang ilang talinhaga. Sabi niya, paanong mapakalayas ni Satanas ang kanyang sarili? Kapag naglaban-laban ang mga mamamayan ng isang kaharian, hindi magtatagal mawawasak ang kaharian iyon. Kapag naglaban-laban naman ang magkakasambahay, hindi rin magtatagal ang sambahayan iyon. Gayon din naman kapag naghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili at magkabahabahagi ang kanyang nasasakupan, hindi magtatagal at darating ang kanyang wakas. Subalit hindi maaaring pasukin at pagnakawan ang bahay ng isang
taong malakas, malibang gapusin muna siya. Kapag siya'y nakagapos na, saka pa lamang mapagnakawan ang kanyang bahay. Tandaan niyo ito, maaaring patawarin ng tao ang tao sa lahat ng kanyang kasalanan at paglapastangan. Ngunit ang sinumang lumapastangan sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran, sapagkat ito ay walang hanggang kasalanan. Sinabi ito ni Jesus sapagkat sinasabi ng mga tao na siya'y sinasapian ng masamang espiritu. Dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Sila'y nasa labas ng bahay at ipinatawag siya. Nang oras na iyon ay maraming taong nakaupo sa palibot ni Jesus. May nagsabi sa kanya, nasa labas po at naghihintay ang inyong ina at mga kapatid. Sino ang aking ina at mga kapatid? Tanong naman ni Jesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot at sinabi, sila ang aking ina at mga kapatid. Sapagkat ang sinumang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay siyang aking ina at mga kapatid. Mga kapatid ko kay Kristo, ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Amen. Purihin natin ang ating Diyos. Sige po, amin naman ang kapatid. Dito lang tayo nakatagarin sapagkat quarter to 8. Hanggang 9 na po tayo daw. Amen. Mga kapatid, kung makapansin po natin, mga kapatid, ay napakahaba po ng gospel. Amen. Parang kayo lang po, ang haba nito hanggang labas. Amen. Kaya mamaya sa kapahid ng labis, mga kapatid, ang haba din niya. Amen po, mga kapatid. Opo, ganun po sa gospel na kung saan, mga kapatid, napakahaba. Mga kapatid, ngunit sa bandang dulo, isa lang ang kinauuwian. Ano po ito? Yung pagsunod sa kalooban ng Diyos. Amen? Ang dami nangyari sa unang bahagi ng gospel, andiyan sinaway siya ng mga kasambahay, pinagbintangan siya na siya ay sinasakian ng masamang espiritu, nasisiraan ng bakit. Bakit, mga kapatid, nangyari ito? Wala, dahil ang ugat po nito, mga kapatid, ang ugat nito, ayaw lang nilang tanggapin at sundin ang ipinapakayag ng ating Panginoon. Kaya sa bandang huli, sinabi ng Diyos, tandaan nito, ang sinumang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay siya lamang ina ko at kapatid. Amen po, mga kapatid? Kaya, ang ating pong pagsasaluhan, mga kapatid, yung pagsunod sa kalooban ng Diyos. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pag sinabi po natin pagsunod sa kalooban ng Diyos, ano pong ibig sabihin na pagsunod sa kalooban ng Diyos? Ito yung pagdinig ng salita ng Diyos at paggawa kung ano ang sinasabi nito. Amen? Nalaki po noon, pagdinig mo at yung paggawa. Kasi hindi pwedeng sabihin natin, pagsunod sa kalooban ng Diyos, kung ito'y pinapakingganan natin at hindi isinasagawa. So, kalakip po yan. Amen? Mga kapatid, palakpakan natin ang ating Panginoon. Mga kapatid, hindi na ang gusto ng sarili po natin ang nasusunod, kundi ang kagustuhan ng Diyos. Lagi po niya ang kalaban. Amen? Kaya mapapansin po natin, may mga pagkakataon na gusto kong gumawa ng mabuti. Amen? Naglalaban-laban. Amen? Mga kapatid, yan po ay pinapakita na madalas, iba po ang gusto ng Diyos at ang gusto po natin. Pero pag sinabi natin pagsunod sa kalooban ng Diyos, nawawala yung kagustuhan mo, bagos ang kagustuhan ng Diyos ang laging nasusunod. Amen po, mga kapatid? So bakit nga ba napakahalaga ng pagsunod sa kalooban ng Diyos? Pag sinabi natin napakahalaga, hindi pwedeng hindi natin gagawin. Amen po, mga kapatid? Napakahalaga. Kasi kung hindi po ito mahalaga, mapapansin po natin, nung nakaraang linggo, yung gospel, sino po yung nakapagsimba nung nakaraang linggo? Mga kapatid, bukas ang kamay ng mga nakapagsimba. Aba, praise the Lord, mayroon po ilan-ilan nang hindi nagsimba. Bakit hindi nakapagsimba? Amen? Dahil mahulan? Amen po, mga kapatid. Ayan. Hindi pwedeng hindi gawin. Kasi, sabi nga po, mga kapatid, tingnan niyo po, kung hindi ito mahalaga, sunod-sunod po ang gospel patungkol po sa pagsunod. Nung nakaraang linggo, mga kapatid, ang gospel po natin ay nasa Matthew 28. Mga kapatid, 19, kaya't ang sabi po dito, kaya't habang kayo'y humaayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Pagdating po doon sa verse 20, ato po ang sabi, at turuan ninyo silang sumunod
tayo. Amen? So, ibig sabihin magkasunod, yung salitang, mga kapatid, yung turuang pagsunod, at kayo po'y pagsunod, so ibig sabihin, pinapakita na napakahalaga ng pagsunod. Amen? At bakit nga ba napakahalaga ng pagsunod sa kalooban ng Diyos? Unang dahilan, mga kapatid, dahil ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay paraan para tayo ay makababilang sa pamilya ng Diyos. Amen? Makabilang. Dalawang uri lang po ng pamilya dito sa mundo. Ano pong uri? Unang uri, mga kapatid, pamilya ng Diyos at pamilya ng demonyo. O, kapitan po yung kakapit. Kapatid? Kanino ka pamilya ng pamilya? Amen! Mga kapatid, ito po, para taas ang kamay na gusto ang kapamilya ng Diyos. Mga kapatid, yes! At nangyari lamang yan kapag tayo ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Sa verse 35 na ating pong binasa, sapagkat ang sinubang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay siyang ina ko at kapatid. So napakalinaw. Amen? Ituturing lamang na kapamilya ng Diyos, mga kapatid, hindi yaong-yaong na tumatawag Panginoon, Panginoon, ngunit hindi naman sumusunod. Amen? Mga kapatid, pero kapag ikay sumusunod, aba, congratulations, kapamilya ka ng Diyos. Kapag ikaw ba'y kapamilya, sa pamilya po natin, mga kapatid, kapag ikaw humingi ba, pwede kang pahihindihan. Taas ang kamay na nagsabi pwede. Taas ang kamay na nagsasabi hindi. Asan tayo? Walang pwede! Walang hindi! Saan tayo ngayon? Amen! Ang ganyan po sa pamilya, sa buhay po natin, hindi pwede na kumagita ka, na minsan pamilya ka ng Diyos, minsan pamilya ka ng demonyo. Pag sinabi pamilya ka ng Diyos, pamilya ka ng Diyos, hindi ka pwede maging pamilya ng demonyo. Amen? Pero ang tanong, sabi nga po, mga kapatid, na po, ayan, pag sinabi nga po, pag pamilya ka, mga kapatid, na po, ang sagot doon, pwede. Pwede, yes! Bakit po? Kapag ikay humingi sa kapamilya mo, marahil gusto niya tulungan ka. Kaso, hindi niya kayang hinihingi mo. Amen? May dahilan. Pero tandaan po natin, kapag tayo ang kapamilya ng Diyos, walang bagay na hindi kaya ibigay ng Diyos. Amen? Kasi nga, lahat kaya ng Diyos ibigay sapagkat siya ang may-ari ng lahat ng bagay. Amen? So, napakahalaga, mga kapatid, maging kapamilya. Kaya pakisabi sa inyong katabi, kapatid. Kapatid. Gusto mo ba yun? Gusto mo ba yun? Hindi mo sumunod ka. Ayan. Kaya po yung mga kapatid. Pangalawa, bakit ang makahalaga ng pagsunod sa kalooban ng Diyos? Sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Mga kapatid, pag sinabing buong katungkulan, habang ikay nabubuhay, mga kapatid, wala kang ibang gagampanan at gagawin kundi sumunod sa Diyos. Sa aklat po ng mga maral, 12 verse 13, sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Amen? So maliwanag, matakot ka at sumunod sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Pag sinabi po natin katungkulan, amen? Parang ganito po yan. Yan po sa ating pong pamahalan, dito po sa Antipolo. Amen? Ayan, may tungkulin yan. May katungkulan yan. Anong katungkulan? Mayor. Ay, may katungkulan yan eh. Tama, mga kapatid? At dahil siya ay mayor, mga kapatid, wala siyang ibang gagawin kundi gagampanan ang papel ng pagiging mayor. Tama? Ano ang papel ng pagiging mayor? Mga kapatid, siya yung nagpapatupad ng batas. Mga kapatid, at nangungulekta ng buwis. Tax collector. Amen po, mga kapatid. Yan ang kanyang gagawin. Yan kanyang pong tungkulin. Mga kapatid, kaya gagawin niya ang kanyang papel. Tama? Tayo po mga tao, sinabi po, ano po ang katungkulan natin? Sumunod. Sumunod. Amen? Mga kapatid,
Mamahalin kita. Tama na. Kaya muna, harapan niyo kayo kasi kadalasan sabi ko sa iyo katabi. Harapin niyo po yung katabi. Harapin niyo. Sabihin niyo po, kapatid. Mamahalin kita. Mamahalin kita. Mamahalin mo ako. Mamahalin mo ako. Magmahalan tayo. Mamahalin tayo. Kaya paglabas dito mamaya, parang susungit-ungit. Amen? Bakit? Yung sinabi niyo rito, narinig ng Diyos. Hindi ka yari doon sa kaaway mo, may ayari ka kay Lord. Amen mo ba? Mga kapatid, pero mahalagi sa akin ang napakalaga ko na pagsunod sa kalooban ng Diyos na ito yung buong katungkulan ng tao. Mga kapatid, ako yung katungkulan, papel natin, mahalin ang Diyos at mahalin ang kapwa. Amen, mga kapatid. Yes, glory to God. Hallelujah. At ang pangatlo, mga kapatid, tatlo lang po ito. Kasi baka sabihin nyo, si Sister Dick na naman, nagkakalaga na ako. Na naman ako, overtime na naman. Amen, diba, mga kapatid? Amen! Pangatlo po, mga kapatid, na dahilan. Bakit napakahalaga po ng pagsunod sa kalooban ng Diyos? Sapagkat ang tao lamang na sumusunod sa kalooban ng Diyos ang makakapasok sa langit. Nakatalo po yung katabi, kapatid. Gusto mo ba makapasok sa langit? Ayaw na natin ka sa ulo. Sumunod ka. Amen? Sabi niya nanay, Matthew 7 verse 91, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama. Hindi nadadaan yan, mga kapatid, sa pataas-taas ng kamay. Amen? Na kahit nagsisim na kalinggo-linggo, mga kapatid, kung ikaw naman, number 1 na matigas sa bahay nyo, pag inungtusan na magulang, hindi sumusunod. Amen, mga kapatid? Hindi pa rin, mga kapatid, assurance na makakapasok ka sa kaharian ng Diyos. Amen? Nung namatay po ang kuya ko, mga kapatid, ako, nung nakaraang 2 weeks ago po, mga kapatid, namatay po, ako yung bumaba ko doon kasi nandun po yung ano po nila sa baba. Palibhasa ko ang kanya pong kabaong kay puro salamin yung harapan. So kitang-kita ko kaagad. Amen? Yung sa kamay po niya may pera. Sabi ko, ano yan? Pamasahe papuntang langit. Amen? Naku, hindi na ako magpe-preach. Nalagi na lang ako kinakabahan. Amen? Hindi na ako magpe-preach. Pamasahe na papuntang langit pala. Amen? Hindi na ako, hindi ko na pagtsatsagaan yung kapwa ko na ang sakit ng ugali. Amen? Hindi ko na pagtsatsagaan kung pwede malang pamasahe pa na papuntang langit. Amen? Mga kapatid, paano pala? Mga kapatid, ang pamasahe papuntang langit, kung langit, walang iba, pagsunod sa kalooban. Amen? Hindi ka ako, gusto ko yan. Sagutin, tanong ko kayo, sino gusto sa langit? Di ba ako kay Mama Ingerto? Amen? Pero pag linggo, hindi nagsisimba. Oh. Amen. Ay, sabi sa'yo katabi-kapatid. Kapatid. Gusto mo? Pagsikapan mo makasunod. Kasi sa totoo lang, hindi aminin po natin yan. Hindi madali ang pagsunod. Sa kalooban. Maging preacher na lang, hindi madali. Amen? Naku, magkabilang ako, ano pa yung damit ko dito? Nagalutan sa bakol, maka-heels pa ako. Amen? Mga kapatid, kagabi ko, alas 2 pa ako kagabi araw na tulog, gawa ng topic. Amen? Kung ba mga kapatid, kahit na mahirap, dahil gusto mo sa langit, pagsisikapan. Amen? Yan po yung tatlong dahilan na bakit napakahalaga po ng pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. So, mabilis po ako mga kapatid. Pero ang tanong ko mga kapatid, bakit maraming tao, mga kapatid, na po, ang hindi nakakasunod sa kalooban ng ating Panginoon? Bakit maraming tao? Kaya hindi nakakasunod, mayroong dahilan. Amen? Mga kapatid, di ba yung sinasabi, pag gusto may paraan, pag ayaw, maraming dahilan. Amen? Ay, di ba, makikakita sa boyfriend, ang kahit nilalaglag ako. Amen? Naku, boyfriend ko. Naku, kahit nilalaglag ako, naliligo ako. Amen? Magbibihis ako. Amen? Kung mga kapatid, kasi makatugpuin ang mahal mo. Walang dahilan,
gusto natin. Bakit maraming tao hindi magawang ang pagsunod sa kalooban ng Diyos? Unang dahilan, dahil merong ibang tinig na pinapakinggan. Amen? Kaya nag-share sa sister kanina, amen? Nagbubulong sa kanya. Amen? Kasi totoo yan. Sa mundong ito, kung paano mayroong dalang uri ng pamilya, mayroon din dalawang tinig. Ano ba ito? Tinig ng Diyos, tinig ng demonyo. Paano mo malalaman pag tinig ng Diyos? Mga kapatid, kapag ang narinig mo na tinig ay pawang katotohanan. Amen? Pero kapag hindi, pag bumulang ako, sister, kahit hindi naman ikaw kasal, okay yan. Okay yan, okay yan. Amen? Kahit hindi kasal, sabi na, hindi naman tayo pa. Amen? Balik ka na! Dahil ang ginagawa ng asawa, mga kapatid, ang ginagawa ng mag-asawa ay ginagawa ng mga kasal. Hindi naman nakikisama ka lang. Amen. Amen mo ba? Sa mga hindi pa kasal, magpakasal na kayo. Amen. Amen po. Ngayon ako po, alam mo ba talagang ginagamit ni Lord ang gawain niya para tayo ay tulungan. Ako po, noon hindi ko alam. Live-in din po kami ng asawa ko. Gwapo ng asawa ko, kayo nakita ko. Wala na. Nako, nagligaw sa akin ngayong linggo. Sumunod na linggo, sinagot ko na. Amen? At sumunod na buwan, nagkakasal na kami. O, saan ka? Isang linggong pag-ibig, isang buwan nagkakasal. O, amen po, mga kapatid? Nagsama kami, mga kapatid. Noong una, live-in kami. Mga kapatid, sa tingin ng tinitibok ng puso ko nakita. Yung sinasabi, kahit sabi, basta namin. Kahit sabi, basta namin, bahay ko pala ito. Wala makakakintay, wala makakapunta. Amen? Yung sinasabi, ang pag-ibig, pumasok sa puso ni Luman, ahabakin, pati bula. Mga kapatid, diba po? Ayun! Na kung saan, mga kapatid, ako, talaga naman, ginamit ni Lord. Nung nag-recollection po yung anak ng bunso, na kapatid, sinabi po ng isang pare, na sabi niya, kayong mga nagsasama na hindi kasal, bawal muna kayong mamunaw. Amen? Hindi ko po alam kung bakit tulo ng tulo yung luha ko. Hindi ko pala makatanggap. Amen? Nakakawan ang dugo ni Kristo. Amen? Napakalaga ko nun paglinggo. Mga kapatid, yak ako ng yak. Lumapit ako kay Father. Paano po ito? Hindi ko naman po alam. Kasi na mali. Ngayon sabi niya, kapatid, ngayon ay hindi pa kasalanan. Pero ngayong alam mo na, ang gagawin mo pa, nagkakasala ka na. Diba? Sa mga nakasawa, mga kapatid, yung live-in dyan, nako, huwag yung pinagwalaan yung bulong-bulong sa inyo kung okay na kung yan, gating ko na kader. Amen? Gating ko na kader niya. Ang tagal-tagal niya. Amen? Mga yan sa alam, nung nagkaroon mo ng kasalan, talagang napursige po ako magpapakasal. Ayaw ka ng asawa ko, sige na, pakasal ka na! Pakasal ka na! Ayaw ka eh, magpakasal. Amen po mga kapatid, kasal ba yan? Talagang ko, mga kapatid, ito, kasi gusto ko makasunod sa kalooban ni Lord. Dahil nga, sabi ko, pumayo ka na, magpakasal tayo. Nung araw ng kasal, yung aking tatay, walang kahilig-hilig sa kanduay. Amen? Nilasik ang asawa ko bago kami ikinasal. Parang lechon ang asawa ko. Lang. Amen? Nilasik na ng tatay ko. Kapatid, ano sinabi ng pare? O baba, lalaki, tinatanggap mo ba itong magandang babaeng ito? Pinasatuan mo sa ilang at tinawag? Opo, Father. Kasi lasing na eh. Kaya ako naman, dahil sa eager ko nagpakasunod sa kalooban ni Lord, nung sabi pare, o ikaw magandang dilag. Amen? Tinatanggap mo ba yung lalaki ito? Hindi pa tapos si Father. Opo, Father. Bakit? Dalawa lang anak namin, susi ka pa. Amen? Kaya nagbubulang si Demonyo, okay lang yan. Bakit? Marami naman yung nagsasama, hindi kasal. Amen po ba? Pero sa kaluin ng Diyos, ang mali ay mali. Amen po ba, mga kapatid? Kaya, maraming dalawang tinig. Ito po mga kapatid. Sa Lucas 9 verse 35, ito ang ating po tinatalakay bakit marami pong hindi nagagawang ang pagsunod sa kalooban ng Diyos dahil merong ibang tinig na pinapakinggan. Lucas 9 verse 35, isang tinig ang nagsalita mula sa ulap. Ito ang aking anak, ang aking pinili. Pakinggan ninyo siya. So nga ba nagsabi na, ito ang pakinggan nyo. Amen?
Tingnan mo. Itinagay ng Panginoong Yahweh ang tao sa lamanan ng Eden upang ito'y pagyamanin at pangalagaan. Sinabi niya sa tao, makakain mo ang alinmang punong kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Wag na wag mong kakainin ang bungang iyon sapagkat araw na sa oras na kakainin mo iyon, mamamatay ka. Ito'y tinig ng Diyos. Amen? Salita ito ng ating Panginoon. Pero pagdating doon, mga kapatid, sa chapter 3 verse 1, ito pang sabi, ang ahas ay pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Yahweh. Isang araw, tinanong ito ang babae, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Sumagot ang babae, maaari namin kainin ang anumang bunga sa halamanan, huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Sinabi ng Diyos na huwag kami kakain, uhiin man ang bunga nito. Kung kami raw ay kakain nito, mamamatay kami. O so ibig sabihin, yung unang tinig, narinig din ng babae, tama? Tinig ng Diyos. Pagdating sa verse 4, ngunit sinabi ng ahas, hindi, totoo yan. O tingnan niyo po, yung sinabi ko, tinig ng Diyos. Paano malaman ang tinig ng Diyos? Ito ay katotohanan. Pero pag ang tinig ng demonyo, kukuntahin ang katotohanan. Kaya ito yung sinabi ng ahas, naku, hindi totoo yan. Sinabi lang na ng Diyos sapagkat alam niya kung kakain kayo ng bunga niyan, ay makakaunawa kayo. Kayo nagiging parang Diyos at malalaman ninyo ang mabuti at masama. Ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae. At sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Ay ano ginawa? Dahil nakita niya ang sarap-sarap. Naku! Pumitas! Bakit sumuway ang babae? Mga kapatid, hindi niya nagawang sumunod sa kalooban ng Diyos dahil mayroon siyang tinig na ibang tinig na pinakinggan. Ano yun? Tinig ng demonyo. Nung panahon iyan, ang demonyo ginamit ng ahas. Sa kapanahonan na yung kumikilos din ng demonyo. Maging ang asawa mo, gagamitin ng demonyo. Pangkapitbahay mo, gagamitin ng demonyo. Kaya ang aga-aga, di demonyo ko na. Sasabihin, nako, wala nang kayo nakapalagyan, mga taga-alay sila, mga sirauna yan, mga iyak kayo, naku, tawa na naman, basa ulo. Sasabihin, tinig ng demonyo. Kaya be careful sa inyong pinakakita. Kaya maraming hindi nakakasunod. Bakit? Kaya pinakakita na ang demonyo. Amen? Palatakan natin ang ating Panginoon. Kaya pala nakasunod, kaya ito mahalaga, ang ating ibang pakinggan ko na tinig ng Diyos. Salita ng Diyos, pakinggan ko natin. Amen? Pangalawa, mga kapatid, bakit marami ang hindi nagawang pagsunod sa kalooban ng Diyos? Dahil bukod sa mayroong ibang tinig na pinakinggan, mayroong ibang tinitingnan. Amen? Naina, mata. Mga kapatid, dahil mayroong ibang tinitingnan. Paano yung Sister Beng? Parang ganito rin yung brother. Amen? Nandun kayo sa isang lugar. Mga kapatid, ito, ang pupunta ko kayo sa isang lugar. Eh, hindi mo alam ang lugar. Diba? Eh, si Sister Louie alam ang lugar. Mag-uusap kayo ngayon. Dahil parin kayo may sasakyan. Dahil kung kayo may sasakyan, sabi, oh, alam mo ang sasakyan. Amen? Sabi ni Sister Louie Hyper. Amen? Nakaalam pa yung daan. Sumunod ka lang sa akin. Okay, good boy tayo. Nauna yung alam. Amen? Ikaw ang susunod. Okay. Tumatakbo. Mga kapatid, ako walang traffic sa Antipolo. Tuloy-tuloy. Ang problema, pagdating doon sa kaligtaan ng biyahe, mga kapatid, may tumawid na dyan ng babae. Ang puti-puti, nakinig ka na ng balay-bayo ko ng lahat. Amen? Kaya yung paningin mo doon sa sinusundan mo, nawala, nandoon nakatingin sa babae. Amen? Kaya hindi ka naman sumunod. Sabi sa rin kapatid, Kapatid. huwag na huwag kang isuming sa iba. Huwag na huwag kang titiyan. Amen po mga kapatid? Ako po danas ko ngayon na kung saan, mga kapatid, talaga ako nagpapasalamat at nagpili ako sa Panginoon. Bakit? Talagang bago niya ko ito pinahintong. Kumbaga ay talagang kinikinis na po ako ni Lord. Amen? Mga kapatid, meron pa akong tindahan na kung saan ay talagang wala naman ako doon. Kumbaga ko, ano? Mga kapatid, ito, close open ang tindahan. Eh ngayon po, meron akong kumari, palibasa ko, kasundo ko lahat, mula dulo hanggang saan yan, buong stage na yan. Ako, mga kapatid, nung kami pa ay nasa General Assembly, nagtama ko sa akin. Kakatingnan niyo po akong ano maganda kapag ka wala hindi mo kaawat kapitbahay mo. Amen? Nag-chat pa sa akin, sabi niya, Mars,
Sabi niya, nahihiya ako sa'yo. Pero gusto ko sana magtindahan. Amen? Ako'y nagtulundag ang puso ka sa tuwa. Bakit? Sino ba naman ako para makalamanan ka niya? Ibig sabihin na doon ng respeto, tama? Mga kapatid, bakit? Ito yung tindahan ko, tindahan niya. Amen? Mga kapatid, anong demonyo? Mga kapatid, bulang-bulang, o siya, tingnan mo yan. Ang yaman-yaman, ang ganda ng bakay, may sasakyan. Ikaw, ano ka ngayon? O, tingnan mo nga, tingnan mo nga. O, amen? Mga kapatid, nung tinignan ko nga, amen? Pero hindi! Mga kapatid, dahil pinakinggan ko ang tinig ng Diyos, naliit ang aking paningin. Bakit? Maniwalag sa akin, kahit gaano tayo kayaman dito sa mundo, hanggat hindi ka sumusunod, mga kapatid, walang kabuluhan ang lahat. Amen? Kaya maraming hindi makasunod, dahil maraming tinitingnan. Ano ba? Mga kapatid, nakaw! Mga kapatid, marami ang nadadaya dyan. Amen? Mga kapatid, palakpakan natin ang ating Panginoon. Pangatlo, mga kapatid, at kaya sabi nga po mga kapatid, dito, sa Hebrews 12 verse 2, ito pong paalala sa atin ng ating Panginoon. Kung gusto natin makasunod, Hebrews 12 verse 2, ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Amen? Huwag sa kasama mo. Huwag mong titingnan ang kapwa mo. Dahil pareho-pareho tayong may kahinaan. Pareho-pareho tayong may kapalpakan. Amen? Kung ganyan ka titingin, kung gaano siya kapalpak sa'yo, papalpak ka rin sa pagsunod sa kanya. Amen? Sabi ni Lord, ituon mo kay Jesus ang iyong paningin. Pangatlo, mga kapatid, bakit marami, mga kapatid, ang hindi nakakasunod? Hindi nagawa ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid, dahil merong ibang sinusundan. Amen? Kanina, tainga, pangalawa mata, eto katawan na talaga. Amen? Mayroong ibang sinusundan. Ano ang sinusundan ng karamihan? Kaya hindi nagawa ang pagsunod, ang sinusundan, yung kalakaran ng mundo. Ang takbo ng mundo. Kapag ikay lumakad sa sistema ng mundo, hindi ka makalakad sa daan ni Kristo. Dahil iba ang patakaran ng mundo. Ano ang patakaran ng mundo? Ay, nako, pinagpalanin kasi maraming pera yan. Maganda ang trabaho, maganda ang bahay. Amen. Lagi na kumakain sa sandoksan, sa ekonyokan. Tingnan niyo yung matabi. Amen. Diba po, mga kapatid? Amen. Yan yung sistema ng mundo. Mga kapatid, kapag diyan kayo umayon, mga kapatid, hindi na magkakawag sumunod sa kalooban ni Lord. Amen. Mga kapatid, kaya magsabi sa ikang kapatid, kung gusto mo talaga makasunod, huwag kang makiayon sa takbo. Huwag kang malayayon sa mundo. Saan tayo makiayon? Sa lahat ng gusto ng Diyos. Amen po, alam ko po, sa buhay ko po ngayon, palibasa ko gusto ko talaga makasunod kay Lord. Sabi ko madalas siya, umiyak ako kay Lord. Lahat ng sinusunod ko sa iyo. Amen? Mga kapatid, bilang ina, ang dami-daming obligasyon. Amen? Bilang preacher, mga kapatid, ang daming obligasyon. Pero sabi ko, Lord, hindi ko pang kaya. Isusoko ko sa idalam ko po, hindi mo ako tinawag para maging pangnan. Amen? Lahat tayo ay pananagumpay. We are more than conquerors. We are more than conquerors. No one can defeat us. We are the chosen generation. We are the sons of God. Amen po ba? Mga kapatid, alam mo po, sabi ko nga po, Lord, kalooban ko kung tatalakayin ko kung hindi na tinalakay ko sa inyo. Amen? Pero pag isa ko rin, gusto ka ba? Amen? Dahil po dyan, mga kapatid, patuloy mo tayo. Amen? Amen? Pakitapit ko yan, kapatid! Kapatid! Pakitapit yung mga kapatid! Kapatid! Kasi nakahulog na yan. Tayo ay nagsisikap papunta namin, baka nauna na yan. Amen? Kaya tutulog-tulog. Amen? Alam mo po, pagdating sa gawain, mga kapatid, dapat lagi kayong gising. Bakit? Mga kapatid, bakit dapat kayo gising? Mga kapatid, para marinig niyo ang tinig ni Lord, nang sa ganun, magagawa mo
sabi maganda. Eh ano yung maganda? Sabi ko sa kanya. Sabi niya, basta maganda. Eh ano nga yung maganda? Kasi, ang dito ko nasa unahan ko, igsi ng palda, spaghetti pa, may aso pang bet-bet, nagsimba siya kasama aso. Amen? Hindi ako nakapokus, hindi ako nakatingin. Alam mo yan? Bukod sa hindi tumitingin, hindi ka nakinig. Kaya kagano ka sabi ng pagkaganda ko sinabi ng pare, pag-uwi, nga. Amen? Yung taong tutulog-tulog sa gawain ng Lord, mga kapatid, dumating empty, uuwi din na empty yan. Amen. O ba? Amen? Kaya pakisabi sa iba, mga kapatid. Okay. Wala kayo. Huwag kang tutulog-tulog. Diba po, talagang tama. Aminin po natin yan. Amen? Mga kapatid, yun po, pagdating sa gawain, Richard na Amen? Mga kapatid, pero pag nag-Facebook, kahit alas 12, gagawin mo pa nga. Sabi sa mga kami kapatid. Alam mo, ikaw yung kinakausap ko dito. Amen? Amen? Amen, mga kapatid. Ayan, nawala na naman siya. Hallelujah. Glory to God. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Ay, bumalik ka. Bumalik ka. Amen. Mga kapatid, alam po natin, sabi ko nga po, hindi madali ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Pero ito, tandaan po natin mga kapatid, sa lahat ng ating hirap, kasi amin natin mahirap naman talaga maglingkod. Tama? Gagamitin mo talento mo, gagamitin mo oras mo, pati bulsa mo, gagamitin mo. Amen? Hindi madali, mga kapatid, pero ito tandaan natin, hindi pagkayag ng Diyos na walang balik ang ibinigay mo. Ang Diyos, tandaan na lang yan. Ang Diyos na hindi mapayag na siya ay may utang sa akin. Laging babayaran ni Lord. Kaya sabi niya, kung may utang ang iyong kapatid at hindi makabayad, sa akin niyo singilin. Pakisabi sa inyo kapatid. Kapatid. Kaya pa bang may utang sa iyo? Singilin mo si Lord. Totoo yan. Ako ginawa ko yan kasi ang best ako kinakasan. Totoo yan. Dami kong kinakadami tumaka sa akin. Mga kapatid. At prayer ko rin. Kasi meron kami katapat na bahay. Kapag umutang, halos ilang page ng notebook. Amen, mga kapatid. Halos pati yung sa tindang. Nawalan ng labahan. Amen, mga kapatid. Kahit tuwing ko umutang, sabi ng asawa ko, ano ba yung ang tagal-tagal na magbayad, aantalin ka magkadala yung abroad sa kapababayaran. Amen? Kaya ang tindahan ko naghihingalo. Amen? Di ba? Pero nabasa ko yun. Sabi ni Lord, ang di nakakautang sa'yo, singilin mo sa akin. Ako singilin mo kay Lord. Lord, nakabayad. Di alam mo yun. Nakakabayad sa'yo. Sabi ko, sorry Lord. Sabi ko, paano ko matigil? Ako, ang nangyari, mga kapatid, nung gabi pala nagkakagulo na sila. Mga kapatid, hindi ko alam, bumangat pa ako, kinamusta ko pa. May ichos pa, nag-ichoso pa ako. Mga kapatid, yun pala, kinabukasan. Kaya pala sarado ang bahay. Mga kapatid, akala ko sa mesa lang. Mga kapatid, yung pala, umuwi ng probinsya. Alam mo po, sa halip na malungkot ako, tuwang-tuwa ako. Bakit? Mga kapatid, wala na yung kinagagayat ng asawa ko na nakumutang. Amen? At ang pinakawakan ko, yung sabi ni Lord, singilin ko raw siya. Aba, nung sumunod na araw, sumawag ang aking kapatid. Sabi niya, Pastora, kasi Pastora tawag ko sa akin. Okay na lang yun, Pastora, kaysa naman Trangura. Amen? Kaya inalis ko ang aking bus, baka kawag ko. Mga kapatid, amen? Mga kapatid, so sabi ko, Lord, yaran ko yan, sabi yun lang. Sabi ko, aba, sumunod na araw, tumawag ang kapatid ko, o Pastora, punta ka lang kaya po. Anong bossing, ano po yung gagawin? Bumili ka ng maraming bola. Oh. Maraming bola! Mga kapatid, ano po? Ang daming bola, plus yung ilaw pa kasi sila po ay nasa yung teryahan, ang maraming ilaw. Amen? Aba, nagpadala. Mga kapatid, pambili. Aba, ang laki ng sobra. Yung inutang sa akin, 5,500, ang sobra, 5,000 mahigit. Ang tanong, nalugi ba ako? Hindi. Hindi. Bakit?
Salamat kayo. Nagpasalamat kayo. Bakit? Iba kapag sinunod kayo. Amen. Sobra. Amen po ba? Napakalaki na ating may biyaya po mga kapatid sa mga tao na may pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Ano po yung biyaya mga kapatid sa mga taong sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon? Sabi ko nga po mga kapatid, sa pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon, kailanman ay hindi mabubukya mga kapatid ang sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. Amen? Laging may tubo, laging may interest. Kung sa mga nagkakatubo mga kapatid, laging may tubo, tubong lugaw. Pero tatandaan po natin ha, sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, kaya marami hindi yan tumatahak sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Bakit? Ang daming bawal. Amen? Ang bawal ng sigarilyo, bawal ang alak. Naku sister, laki-laki pa naman ang tubo dyan. Hindi lang ako tumutubo. Chicheria, piso nga kayo pinakita ko. Bang trapak, ibang alak siguro yung malaki. Amen? Kasi ganyan din ang demonyo. Aalokin ka na malaki. Amen? Nakapatid? Ito. Ayun. Nasaan tayo? Wala siguro. Amen! Kaya marami ayaw sumunod sa kalooban ng Lord. Bakit? Ayaw ng alak, bawal sigarilyo, bawal alak, bawal yung ibang asawa, mayroon pag isang asawa, may number 1, may number 2, may number 3, dami asawa. Amen? Bawal! Bawal din magpatubo na malaking tubo. Kahit maliit, bawal! Sayo sa akin. Galit ako. Amen? Nabilas na nga po ako. Amen po mga kapatid, bawal mga kapatid na po. Dahil iba ang kalakaran ng Diyos kesa kalakaran ng tao. Amen? Pero ganun pa man, mga kapatid, po, ano ang biyaya ng mga tao mayroong pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon? Unang biyaya. Pakitanong po yung katabi. Pakitapik niyo po, kapatid. Ano ba yung biyaya? Dalawa na po ito, wag po kayo mag-alala. Bago po mag-9, tapos po ako. Amen? Dahil nandiyan na yung Mercedes Benz ko sa baba, ay sa labas. Amen? Joke po. Sumili na po ako ng aking asawa. Amen? Una po mga kapatid na biyaya, mga kapatid sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, ito yung hindi magkukulang sa lahat ng kanyang pangangailangan. Ang taong sumusunod sa kalooban ng Diyos, nagkulang man ang kapitbahay, nagkulang ang lahat, pero ang sumusunod sa kalooban ng Diyos, kailanman ay hindi magkukulang. Hindi ko lang sinabi ni Sister B, sinabi niya ng salita ng Diyos. Awit 128 verse 1. Ito pong sabi, 1 to 2. 128 ng awit, 1 to 2. Mapalad ang bawat tao na kay Yahweh ay may takot. Ang maalab na adhikari sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya at uunlad ang kanyang buhay. Amen? Kaya ako na-ibig, sabi ko, wow, hindi na konforta lang ang topic ko. Bakit? Mga kapatid, yung mga nagpapatoo, turay ka po! Turay ka po! Oh, paano namang hindi yung mga nagbibigay? Hindi na po po. Amen? Amen po ba? O, pinatutayan! Mga kapatid, nung sila nabika po, mga kapatid, ibinapalit sa kanila ng Diyos. Secretly. Kaya alam mo po, sa lahat ng utos, yan ang po, doon tayo dinilayer ng aking Panginoon. Sabi niya, subukan mo lang. Subukan mo lang, sister. Ibigay ang iyong ikapo, bubuksan ko ang burukawan ng langit at ibubuhos ko sa iyo. Kaya sabi ng aking Panginoon, subukan niyo ako sa bagay na ito. Amen? At hindi mo yan magagawa kung wala kang faith na susunod. Amen po ba? Kasi ang kalakaran ng tao, kapag siya ay lumalabas, mga kapatid, siya ang nawawalan. Amen? Pero iba sa Diyos. Dahil ikaw nagpapakawala, damor ka naman nakakapag. Amen po ba? Kaya walang nagsasabi, uy, sister, wala kami bigas, hindi pa pautang. Alam mo, kadalasan ganyan mga tao, tikong ang kamay. Amen po ba?
Yung madalas na pinagkukulang, yung mga tupong ang kamay. Kaya pakisabi sa inyo kami, kapatid. Kung gusto mong pinagkukulang, huwag mong titikong ang kamay mo. Hindi ko makamay mo. Amen? Nakapatid? Napo? Naku, bonggang-bongga yan. Kung makabili ng cellphone, may cellphone na kung gusto maka-iPhone. Ang ganda-ganda ng cellphone. Amen? Nakapatid? Pero takot! Amen? Pagdating sa offering, ano magbigay? Amen? Kaya pagsabi sa inyo kami kapatid. Kapatid. Kilala ka ni Lord. Kilala ka ni Lord. Diba? Gusto ba ng kwento? Nakapatid? Yung sister Pita, nakakapatid pa ng kwento. Amen? Nakapatid. Yung kwento, alam ko po na kwento ko na rin po sa inyo. Pero napakaganda ko rin po na ulit-ulit. Amen? Nakapatid? Kasi sabi nga, sa taong nakakalibot, nakaalala ang gamot. Amen po, mga kapatid. Ang kwento, mga kapatid, kung saan, ito po yung sabi ko nga po sa pagbibigay, mga kapatid ha, kung saan maraming takot. Mayroon po isang pare at sakristan. Amen, mga kapatid? Ito yung sakristan na ito, mga kapatid, takot na takot sa aswang. Amen? E dumating ang oras, mga kapatid, yung pare, madistino doon sa bundok. Dahil siya ay sakristan, sasama siya ng pare. Amen? Dahil bundok yun, at yung lugar na yun, kilang-kilala na maraming aswang. Kapitin na doon yung katabi. Tumawa kayo, hindi na nakaswang. Tanungin nyo na kung nakakita ng aswang. Sabi naman po kayo. Amen po, mga kapatid. Yung kapatid po doon, mga kapatid, oh, nako! Yung chapel! Walang halos mga katabi! Pagdating ng takip silim, puro ulit-lit ang marang-ulit mo! Amen! Kaya ang sakristan, matakutin! Ilang isang araw, mayroon pumunta, Father! Pero kung kami nakanyaya po sa inyo na may magpapasalamat po Thanksgiving Mass, gusto po ay ikaw po ang magbibisa. Sabi ng pare, doon sa sakristan, Brad, may iwan ka dito ha. Kasi baka may pupunta, walang tao. Sa walang church ng sakristan, tama? Di pupunta ang pare. Dahil sa kalayuan, gabi na wala pa yung pare. Amen? Naku, siya yung sakristan. Maya-maya na, dahil pinag-iwalaan niya, may aswang. Aba, totoo nga. Totoo nga, no? Pag sinabi mo ano pinag-iwalaan mo, nangyayari. Amen? Amen. Pag sinabi mo, wala na talaga ng pera. Amen? Aba, kagabi na, wala kayong pare. Kasama ng aswang po, may aswang. Naku, maya-maya, may aswangan pumasok. Umasaswas na ganang. Tumakbo kayo ng sakristan. Nakita niya ang Biblia. Tinapat sa aswang sa pag-asa matatakot ang aswang. Aba, yung aswang, hindi natakot. Nagbasa pa nga. Amen? Nakapatid? Pangalawa, aba, natakot itong sakristan. Tumakbo na naman. Nakita yung crucifix. Itinapat doon sa aswang sa pag-asa na natatakot ang aswang sa may crucifix. Amen? Nakapatid? Pero, yung aswang, hinawakan pa nga yung crucifix. Amen? Ang ginawa nito sa sakristan, dahil takot ulit, tumakbo. Nakita ko yung holy water. Ito, talagang natakot ka. Natakot ito. Naglasbasan. Aba, hindi na natakot yung aswang. Naligo pa nga. Amen? At nung tumakbo mo ulit, ambay sa katatakbo, dahil natakot, nadapa. Anak pagkadapa, may nakitang stick. Siguro kumain si Father ng barbecue stick. Tinakunan ko dun sa kanya. Amen? Nung nadapa siya, kinuha ang stick. Itinapat kayo sa aswang. Aba, nung makakita ng aswang yung dulo ng stick, natakot, tumakbo. Alam mo po, sa simbahan, sa gawain ng Diyos, maraming aswang. Bakit? Pag iniikot tayo yung dulo ng basket, sa dulo. Baka isa ka rin sa aswang. Amen? Amen po ba? Amen? Diyan ka sa testified ka dyan. Di ba? Binabas-basa ni Father. Commentator, nagbabasa. Amen? Pero pagdating sa labog, meron sa. Pagdating sa langit, tatamaan. Babog.
Bago-bago ka na. Kaya, malakpakan natin sa Diyos. At last po mga kapatid, kabiyaya, sabi ko nga, kailanman ay hindi kayo makukulangin. Tayo, kailangan ng ating Panginoon. Amen? Kaya sabi ng ating Panginoon, sa paborito ni Nino, Isaiah 48 verse 18, kung sinusunod mo lamang ang aking mga utos, pagpapala sana'y dadaloy. Parang hinog na hindi matutuyo ang agos, tagumpay mo sana ay sunod-sunod, parang along bumbuno sa dalang kaisigan. Mga kapatid, grabe ang pagpapala. Amen? At last po mga kapatid, anong biyaya sa pagsunod? Mga kapatid, kapag sinusunod natin ang kalooban ng Diyos, yung mararanasan mo, mga kapatid, nakagalakan ay hindi mararanasan ng tao, hindi sumunod siya. Ako po, alam ko rin po, isa lang ang aking mga kapatid dito. Ayun, nag-dito din natin Panginoon. Po, yung kagalakan mo siyang naging dahilan na kahit pagod na, may mga problema, nandito pa rin tayo. Live na live sa Dahil ba, nagbibigaya ang Diyos sa mga tao sumusunod sa kanyang kaibigan. Laging may kagalakan sa puso. Amen? May problema man yan, haharap sa iyo yan, nakalitik. Amen? Mga kapatid? Pero yung hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos, konting problema lang, yun mo, yung tao, ay yung may kausap. Amen? Pero ang tao sumusunod sa kalooban ni Lord, dumaan na sa mga pagsubok, lagi pa yan ay ganak sa puso. Di ba sa Friday po, ang gospel po natin ay tungkol po kay Maria. Hapon. Tama? Ito, mga kapatid, yung awit ni Maria. Amen? Na kung saan si Maria, yung dalaga noon, lumapit ang isang anghel. Sabi niya, mapalad ka. Ikaw ay kalugod-lugod. Diba? Ganito ko na lang po sa inyo, baka magkakalima ko ako. Amen? Nandyan ako ba kayo? Amen! Makatulog na kayo. Lasa po ito, bagay mag-alala. Amen? Mga kapatid, sa Lucas 1 verse 27, isang dalaga ang pangalay Maria. Siya ay nakatakda na ikasal kay Jose, isang lalaking buwan sa angkan ni Haring David. Lumapit ang anghel sa dalaga at binati ito. Magalak ka! Ikaw ay lubos na kinalulugdan ng Diyos. Sumaiyo ang Panginoon. Naguluhan si Maria at iniisip niya mabuti kung ano kahulugan ng ganoong pangungusap. Sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria. Sapagkat naging kalugod-lugod ka sa Diyos, makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki at siya'y kapangalanan mong Jesus. Siya'y magiging dakila at tatawagin anak ng kataas-taasang Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono na kanyang amang si David upang maghari sa angkan ni Jacob. Ang sabi ni Maria, paano mo mangyayari ito? Gayong ako isang birhen. Di ba? Nakakaano naman talaga yun. Palaisipan mo. Sinasabi may bigla na lumitaw sa iyo. Ikaw ay magdadalang tao. Ano sabihin mo? Oh. Naku, ang pag-agluti ito. Tatay ko may kitak. Amen. Pero nung kanina si Maria may nakatukutan din. Bakit? Mga kapatid, kapag ikay nagkatagpuan ng buntis at walang asawa ng panahon ninyo, dadalhin ka sa plaza, bababakuhin. Amen? O, dapat na pwede ba dapat din si Maria? Mga kapatid, pero dahil interesado siya, nagtanong, paano po mangyayari ito? Dahil ako isang birhen. No touch, no kiss, no touch. No touch, no kiss. Pero ngayon mga kabataan ganyan, hindi makapag-boyfriend, puro ng touch. Kaya pagdating doon sa pagkasal, sabihin pa rin hindi na excited, ano? Sabi na pare, oh, I pronounce, sabi niya, husband and wife, ngayon magkasawa na kayo. You may kiss the bride. May babae ko tatanggin. Pero tagdata ng halik! Amen? Amen po ba? Mga kapatid? At yun po, sumagot ang anghel. Sa sayo ang Espiritu Santo at kapapagsalan ka sa pagyanan ng taas-taasan. Dahil dito, ang isisilang mo banal at tatawagin anak ng Diyos. Ang sabi ni Maria, ito na po, ikakat ko na po. Sa verse 13, sumagot si Maria. Kaya po, bagamat naguluhan si Maria, mga kapatid, ano ang kanyang turon? Ang alipin ng Panginoon, mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi. Sumunod, tama? Mga kapatid, sumunod siya. Bagamat hindi malinaw sa kanya, pero sumunod. Amen? Pagkatapos umalis na ang anghel, makalipas na ang ilang araw. Tingnan niyo po sa kalagayan ni Maria, pag
Amen? Pero dahil galak na galak siya, naku, parang nakikita ko pa si Maria, gumaganyan-ganyan pa siya. Amen? Gumaganyan-ganyan pa siya kasi bata pa si Maria eh. Amen? Dahil sa galak, amen pa mga kapatid? Grabe ang kagalakan, naglakbay ng ilang araw. Amen? Mga kapatid, at pagdating doon kay Elizabeth, mga kapatid, binati siya ni Elizabeth. Nung marinig ni Elizabeth ang pagbati ni Maria, biglang lumalaw ang sanggol sa kanya sinapupunan at siya ay napuspos ng Espiritu Santo. Napasigaw siya sa galak, pinagpala ka sa mga babae, pinagpala rin ang dinadala mo. Sabi ng ating, kaya sabi ni Maria, yun yung awit na kapatid ni Maria, sabi niya, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at ang ating espirito'y nagdadala sa Diyos na aking tagapagligtas. Bakit nagalak, mga kapatid? Dahil sumunod sa kanawagan. Maraming salamat. Malungkot ang buhay. Amen? Tingnan ko rin tayo. Mga kapatid, malungkot ba? Masaya. Malaman na lang, malungkot ano talaga ang tulong kalagayan pag di malungkot. Kaya mga kapatid, pero pinapakita ng Diyos sa taong sumusunod sa kanyang kalooban, mga kapatid, naging may kagalakan. Ano naman po sa mensahe ng ating Panginoon, mayroon po tayong tatlo. Ating silbing gabay para tayo ay masunod sa kalooban. Amen? Tayo po tayo lahat. Hallelujah. Salamat Lord. Salamat. Hallelujah. Mga kapatid, sa mga oras po ito, walang ibang nakakaalam ng kapalungan ng relasyon mo sa Diyos. Tanging ikaw lamang nakakaalam ng ilalim. At ang Diyos, kamusta na ang kalagayan ng relasyon mo sa labas. Ibigay po natin natin mga kapatid sa mga oras na ito. Ito'y gawain ng ating Panginoon. Dahil ito'y gawain ng ating Panginoon, hindi nawawala ang Diyos para tayo ay kausapin. Kapatid, hindi mo alam kung ikaw ang pinakausap ng Diyos. Dahil sa buhay mo, napakaraming bagay ang hindi mo nasusunod na kagustuhan ng ating Panginoon. Madalas sumusuway ang utos ng Diyos ay hindi mo nasusunod. Kaya kapatid, marahil malungkot ang buhay. Marahil pagod na pagod ka na sa lahat ng mga pinagkakaabalahan mo sa araw. Na kahit lahat ginawa mo na, hindi na nakukusa. Kapatid, ang kailangan mo ang makatausap kayo sa mga. Anong bagay na dapat mo bitawan, na dapat mo kapatid. Anong tinig na iyong
Hallelujah.